Bakit parang laging may bagyo? May sumpa ba ang Pilipinas? Kamakailan lamang nagdaan ang halos sunod-sunod na bagyo sa ating bansa mula Oktubre hanggang ngayon, Nobyembre. At kasalukuyang kinakaharap ngayon ng Pilipinas ang bagyong Nika na ito ay may typhoon category. At hindi lamang talaga bagyo, kundi umaabot ang mga bagyong sunod-sunod na dumarating sa ating bansa mula signal number 3 hanggang signal number 5 na talaga namang ang pinaka-naapektuhan ay ang parte ng Northern Luzon. At sa bawat hagupit ng hangin at pagbaha ng ulan, maririnig mo ang mga hinaing ng mga tao. Bakit malagi na lang ganito? Hindi pa ka nakakabangon, may parating na naman. Sa huling 3 buwan, tila hindi tayo binigyan ng panahon para huminga. Ang mga bagyong may malakas na hangin, matinding pagbaha at landslide ay nagdulot ng malaking pinsala sa ating mga kababayan. Habang nagturusa ang Pilipino sa pananalasa ng kalikasan, hindi rin maiwasang magtanong, ito ba ay sumpa? Mas lalong nagiging malapit ang tanong na ito sa isip ng marami dahil sa sunod-sunod na isyu ng korupsyon, kaguluhan sa pamahalaan at pagkawatak-watak ng mga tao. Ito ba ay parusa ng langit dahil sa ating mga pagkukulang? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakaapektado ng climate change. Ang pag-init ng temperatura sa mundo ay nagdudulot ng mas malakas na bagyo. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabago sa ating klima ay hindi mapipigilan kung hindi natin aayusin ang ating kalikasan. Ngunit hindi ba't mas malala ang epekto ng mga kalamidad kapag ang sistema ng gobyerno ay magulo? Isipin natin kung may sapat na pondo para sa disaster response at hindi kinukurakot ng ilang mga kawani ng gobyerno, baka mas mabilis ang tulong sa mga nasalanta. Kung maayos ang drainage systems at mas mahigpit na batas laban sa illegal logging, baka mas kaunti ang pagbaha at landslide. Kahit maraming naniniwala na ang kalamidad na ito ay tila babala mula sa ating Panginoon Diyos, isang paalala na panahon na para itama ang mali. Ang tanong ay, may mensahe ba ang Diyos? Sa Biblia, makikita natin na ang kalikasan ay ginagamit ng Diyos upang tawagin ang atensyon ng tao. Sa kwento ni Noe, nagpadala ang Diyos ng baha upang linisin ang mundo mula sa kasamaan. Sa kwento ni Propeta Elijah, nagkaroon ng matinding tagtuyot bilang babala sa mga Israelita. Sa bawat kalamidad, laging may mensahe, magbalik loob sa Diyos, magtulungan at itama ang mga mali. Ang ating sitwasyon ngayon ay maaring ganito rin. Sa gitna ng mga sakuna, tinatawag tayo ng ating Panginoong Diyos upang magkaisa at magbago. Hindi niya nais na maghirap ang kanyang bayan. Ngunit kung tayo mismo ay tumalikod sa kanya at nagpabaya sa ating kapwa at kalikasan, paano natin aasahang maiiwasan ang mga ganitong trahedya? Hindi ito simpleng sumpa. Ang mga bagyo ay bahagi ng natural na proseso ng ating mundo. Dahil tayo ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit maaari rin itong maging pagkakataon para sa pagsubok at pagbabago na tayo'y may lalapitan dahil sa ating Panginoon Kristo. Na bagaman tayo ay nagkasala, ngunit dahil sa ating Panginoon Kristo may kaligtasan. Romans 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang mga bagyo ay hindi lamang nagdadala ng pinsala, nagbibigay rin ito ng pagkakataon upang suriin ang ating mga sarili, ang ating pamahalaan at ang ating pananampalataya. Sa kabila ng lahat, may pag-asa. Ang mga bagyo ay hindi lamang nagdadala ng pagkasira, ito rin ay nagdadala ng panibagong simula. Matapos ang baha, nililinis ang mga ilog at ang kabundukan. Ganon din tayo bilang bayan kapag napagtanto natin ang ating mga pagkukulang at nagsikap na itama ang mga ito, may bagong simula na naghihintay. Hindi natin kontrolado ang bagyo, ngunit kaya nating kontrolin ang ating tugon dito. Ang sunod-sunod na kalamidad ay paalala na kailangan natin magsama-sama at magkaisa. Hindi ito sumpa na walang hanggan,
kundi isang hamon na nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pagtutulungan at pananampalataya. Sa bawat pagsubok, tandaan natin ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa Isaiah 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay." Sa kabila ng unos may liwanag na naghihintay, kaibigan. Huwag mawalan ng pag-asa, Pilipinas. Ang ating kwento ay hindi nagtatapos sa bagyo, kundi sa pagkakaisa at pagbabago na magdadala ng mas magandang kinabukasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang madalas na pagbisita ng bagyo ay tila nagpapakita ng isang mahalagang aral. Ang kahalagahan ng pagkakaisa sa mga panahon ng sakuna. Hindi tayo nag-iisa. Ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nag-aalay ng tulong, mga pagkain, damit, donasyon para sa mga nasalanta. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga problema, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin at maawain. Ngunit ang tanong, paano natin may pagpapatuloy ang ganitong diwa ng bayanihan kahit matapos ang bagyo? Hindi lang dapat sa panahon ng kalamidad tayo nagkakaisa, dapat nating ipagpatuloy ang pagiging bukas palad at may malasakit sa kapwa sa araw-araw na pamumuhay. Mula sa simpleng pagtulong sa kapitbahay hanggang sa pagsuporta sa mga programang naglalayong mapabuti ang ating komunidad, bawat hakbang ay mahalaga. Bukod sa pagkakaisa, kailangan din nating baguhin ang paraan ng ating pamumuno at pagtrato sa kalikasan. Ang mga bagyo ay paalala na may kaugnayan ang kaguluhan sa pamahalaan at pagkasira ng kalikasan. Kung ang liderato ay puno ng katiwalian at hindi inuuna ang kapakanan ng mamamayan, paano natin aasahan ang maayos na pagresponde sa mga sakuna? Ang mga sirang bundok, iligal logging at walang habas na pagmimina ay nagdudulot ng matitinding pagbaha at landslide. Ang ating kapabayaan sa kalikasan ay may direktang epekto sa ating buhay, kaya't kailangan ng konkretong aksyon mula sa bawat isa. Ang pagtatanim ng puno, ang tamang pagtatapon ng basura at ang pagsusuporta sa mga programang pangkalikasan ay ilan lamang sa mga paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad. Sa mga ganitong panahon, mahalagang huwag natin kalimutan ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay laging nariyan, naghihintay na tawagin natin siya. Ngunit habang nananalangin tayo, inaasahan niya na tayo rin ay kikilos. Gaya ng sinabi sa Santiago 2 verse 26, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung nais nating bumangon mula sa sakuna at harapin ang hamon ng sunod-sunod na bagyo, kailangan natin pagsamahin ang panalangin at pagkilos. Maging aktibo tayo sa mga gawain at makakatulong sa ating bayan. Sa bawat hakbang, ipakita natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos habang nagsusumikap na magdulot ng pagbabago sa ating pamayanan. Matapos ang lahat ng unos, darating din ang araw na sisikat muli ang araw. Ang hirap at sakit na dala ng bagyo ay magiging bahagi ng ating kwento bilang isang matatag na bansa. Sa bawat sugat may kaakibat na aral. Sa bawat pagbangon may panibagong pag-asa. Hindi ito sumpa kundi isang pagkakataon para maging mas malapit sa ating Panginoong Diyos at sa bawat isa. Kahit sa bawat patak ng ulan at ihip ng hangin, ipaalala natin sa ating sarili, ito ay hindi katapusan, kundi simula ng panibagong kabanata para sa Pilipinas, isang kabanata ng pagkakaisa, pananampalataya at pagbabago. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa inyo nang may pusong punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo na sumasalanta sa aming bansa, humihingi kami ng iyong gabay at kalinga. Naway bigyan niyo po kami ng kalakasan upang harapin ang bawat hamon at maging matatag sa gitna ng unos. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming kapabayaan sa kalikasan, sa mga kasalanan ginawa namin laban sa inyo at sa aming kapwa. Naway turuan mo po kaming maging responsable, mapagkumbaba at mapagkalinga sa bawat isa. Gabayan mo ang aming mga pinuno upang maglingkod sila ng tapat at may malasakit sa kapakanan ng bayan. Tulungan mo kaming magkaisa bilang isang bansa
na nagtutulungan sa panahon ng pagsubok at nagmamahalan sa lahat ng pagkakataon. Bigyan mo ng kapanatagan ang mga pamilyang nawalan ng tahanan, mahal sa buhay at kabuhayan. Naway madama nila ang iyong yakap at presensya sa kabila ng kanilang dinaranas. Panginoon naming Diyos, alam naming hindi mo kami papabayaan. Sa bawat ulan, sa bawat pag-ihip ng hangin at sa bawat baha, naway makita namin ang iyong liwanag at pag-ibig. Gamitin mo ang bawat pagsubok upang maging daan ng pagbabago at paglapit namin sa inyo. Sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming bansa. Patuloy mo po kaming samahan, O Diyos, at bigyan ng bagong simula na puno ng pag-asa at biyaya. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sa pagkatatamis sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.